nationwide. This is BBS, Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Alas 6:13. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko, mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po, sendo ko po si Junal Cuba. Ta-headlines kit ka na sa tuyang mga barata sa Lado Nasyonal, 73.28 million pesos disallowance sa confidential funds sa kada opisina kan Vice Presidente inagatibay kan Commission on Audit Ukuwa. Barata pa sa Lado Nasyonal, 10 bilyones na cash ed parman sa mga parauma asin parasira apektado kan mahal na bulos kan na petrolyon aprobado. Palugit sa pagbayad kan utang bunga naman kan energy emergency inaprobaran kan Bangko Sentral kan Pilipinas. Pagpapasunod kan loan na moratorium sa transport sector big susulong duman sa Kongreso. Executive Secretary Rafa Recto asin na Chinese Imboy nagkaigwan nin meeting parman sa pagpapakusog kan relasyon kan Pilipinas asin man kan China. Palasyo sinigurong tatapuso ni President Bongbong Marcos an sa iyang termino sa tao kan destabilisasyon sa iyang administrasyon. TNB's providers binatikos ni Congressman po ninuliman kan day pagpasunod kan mga pangakong bawas sa party kan taripa. 1.2 bilyones pesos na tupad pinaiwas kan dul sakop paman ang mga paddlers, bankero asin trimobile drivers. Ramil Madriaga daimo na kinakaipuan ilipat sa Kamara sabikan na Justice Panel member. Maanomali ang paggamit ni Vice President Sara sa confidential fund na patunayan sa testigo kaini. 20 pesos na rollback sa diesel bakudang bastante sabikan Transport Group. Paribagong patutsada ni Trump Kipofa Leo nag-ani ni na bagong tensyon. Yan ang mga headlines kanda mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Mga tugang liwat maray na aga po sa ko po si Junal Cuba. Sa detalyes na irakan mga barata sa Lado Nasyonal, naglatag si President Ferdinand Marcos Jr. nin mga prosopistong lakdang tanganing mas pang mapukusugan seguridad sa lado kan enerhiya na pinaggibo na Asia Zero Emission Community ASIC plus online summit kasudma Abril 15, 2026 sa iyang intervention tinawan doon kan Presidente ang matinding epekto sa pagsasara kan Strait of Hormuz na nagbunga ni na paglangkaw kan presyo kan diesel asin man LPG sa laog kan nasyon. Subuot na apektaran kani ang transportasyon, supply kan pagkakanda asin sektor kan industriya. Ninuli kani nagdeklara ang gobyerno kan pinagapod na state of energy emergency asin ipinasunod ang programa nga uplift tangani man na digdita wanan ni natensyon ang epekto kan krisis kabali naman ang fuel optimization asin tabang kan mga apektadong mga sektor. Tinawan doon kan Presidente ang importansya kan regional cooperation partikular na ang pagpapatibay kan Asian Framework Agreement asin petroleum security tanganing magkaigwa kan koordinadong pagtaunin na aksyon sa mga nanunungdan kan supply kan krudo. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Nasyonal, nagapaabot ninda kulang pasasalamat
si President Ferdinand Marcos Jr. sa serbisyong itinaon ni National Security Advisor Eduardo Año para manda sa pagsulong kan na counter-terrorism asin internal security measure kan Pilipinas. Ini ang pinagpahig ni Palace Press Officer UC Claire Castro kasumpay kang kumpirmasyon na pinagresibina kan presidente na resign sa pwesto ka nasambit ng sekretaryo Maribay Kianyo si dating AEP Chief of Staff Eduardo Oban Jr. miyembro kan Philippine Military Academy Class of 1979 igwanin maiwas na kaaramada sa lado kan military operation asin national security ninuli kan hiwas kada pagkaaram asin karanasan ni Oban tiwala subot si President Bongbong Marcos na makapagdudul ini ninda mas pang makusog na liderato para man sa pagsulong kan national security priorities kan na Pilipinas asin pagsiguro na ligtas ang Pilipinas asin man mga Pilipino. Mantang kinumpirmar ni Secretary Eduardo Año ana sa iyang permanent retirement bilang National Security Advisor asin da Director General kan National Security Council sa sarong pahig tinawan do ni Año epektibo ana sa iyang pagreretiro ngunya na aldaw kan na Abril 16 Webes 2026 sigun sa sekretaryo panahon na subuot para ipasa o ipasa sa iba ang pangangataman ka na pangnasyon na seguridad. Sabi pa man ni Anyo sa mga nakalis na mga bulan nahiling kanina dapat nang tauanin atensyon an sa iyang salud kaya dipisil man an sa iyang desisyon alagad kinakaipuan naman niyang magretiro. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, simbag kan palasyo kan Malacanang ang mga banat ni dating presidential spokesperson na Harry Roque kasumpay kan ginibong pagjaging ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kana kalis na aldaw tanganing patunayan an sa iyang maray na salud. Basado sa Palace President o Palace Press Officer UC Claire Castro o beto kan na presidente na ipailing sa publiko an sa iyang tunay na kondisyon tangani manatuldukan na ana mga nagkukuriyat na mga kaputikan na urog na ni Roque mapadapit sa party mismo kan salud kan presidente magigirumduman na nagpusa si Roque na nagsasabing mas maray pang magpaluwas din medical bulletin kisa magjaging ang nagkapirang mga metro ang presidente. Si Roque da inagtutubod na maray ang salud kan na presidente alagad ang mga Pilipino nagtutubod ninhuli man tanahiling ang mismong salud kan na presidente. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, hinaangat ngunya ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson Jude Asedri na darahon sa tamang proseso asin na magluwas nin mga ebidensya an sisayman na nagkukuriyat nin mga sahot na may nangyaring pangsusol tanganing isulong an impeachment complaint laban man kay Vice President Sara Duterte. An pahayag kan nasambit ng mambabatas digdi direktang ipinagpaabot sa aligasyon ni nabutas Representative Toby Chanco na subuot may nagaalok na pundo asin pabor karibay kan pagperma kan mga kongresista para suportaran ang nasambit ng reklamo. Higot na pinagpaimutikan ini ni Asedri asin higot man na pinagapud ana nasambit ng sahot bilang categorically false. Ipinagpahayag ni Asedri na mayo nin direktiba ni na pag-iinkaminar o anuman na klase nin pressure na nagahali sa liderato kanda Kongreso kabali naman kidating Speaker Ferdinand Martis o Martin Romualdez tangani man na makakuha nin perma karibay kanda pirak. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal tutok subuot ang
unexplained wealth asin mga issues sa Statement of Assets and Liabilities Net Worth o SALIN ni Vice President Sara Duterte na masudod na impeachment hearing kan Kamara de Representantes kung saan ipinagsugo ang pagpapakusog kidating senador o pagpapaapod kidating senador Antonio Trillanes Deport asin man nagkaperang ahinsya kan gobyerno basado ki House Speaker Committee Justice Chairperson Gerville Luistro. Nagpaliwas ang komitiba kan subpena para man kay Trillanes tanganing obligahon ini na magpartisipar mag-abot sa ipinagtalaan na pagdangog sa maabot na pitsados kan bulan kan Abril 2026. Si Trillanes pinagtutukdo na party kan sa balya it al impeachment complaint, partikular na sa orolay kandai maipaliwanag na yaman kan Vice Presidente na si Sara Duterte. Afuera sa dating senador, pinagkumpirmar ni Luis Drew na imbitado ang mga opisyal gikan sa Anti-Money Laundering Council AMLC. Pinaglalauman man ang pagsumitikan mga dokumento may relasyon sa mga bangka transaksyon kan mag-agum na Sara asin Manasis sa Carbio. Kabali digdi ang mga pinaglalauman na pagpartisipar sa pagdangog asin mga representantes gikan sa Securities and Exchange Commission o SEC, Bureau of Internal Revenue BIR asin man kad opisina kan Ombudsman. Ang nakatalaan na pagtitiripon kan committee maserbing clarificatory hearing tangani man nalinawon ang mga sahot laban man sa Vice Presidente. Kabali na ang subuot na kumpletong pagdeklarakan sa iyang mga pagrurugaring asin kayamanan. Pinaglinaw ni Luis Drew na ipapaubaya niya sa mga miyembros kan committee ang pinal na desisyon kung liwat na ipapapod si Ramil Madriaga ang pinagsasabing self-proclaimed bagman sa mga masunod na mga investigasyon kan committee. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, padagos na pinagkukundinakan administrasyon o kinokonsiderakan administrasyon ni President Bongbong Marcos ang pagsuspende kan na excise tax sa diesel asin man gasolina. Basado yan sa Department of Finance DOF, maski nga ni tinanggal na ang buwis sa lado man kan LPG asin kerosene. Sigun sa Department of Finance DOF Undersecretary Carlo Adriano, mas makikinabang subuot ana may mga namamanwa ng mga Pilipino ko na aaliyon ang buwis sa lado kan diesel asin man gasolina. Bakong ini subuot basado sa nagkapirang mga mambabatas kabali si Marikina Representative Miro Kimbu na nagsasabing mas mati kan mga saradita na mga Pilipino o ang mga tius na pamilya ang paglangkaw kan presyo kan na lana. Pinagalat kan na executive order ni President Ferdinand Marcos Jr. para man sa formal na implementasyon kan tax suspension sa LPG asin man sa lado kan kerosene. Buwanan na pinagtatawan ni na atensyon kan na DBBC and uplift committee ang sitwasyon antes naman na magkaigwan ng desisyon. Ipinagpayag na nagkaparang mga congressman na dapat na permis buot na busisiun asin tulos na aksyonan ninulita mas direktang namamatian kan publiko ang suspension kan buwis sa lado man kan 6 pesos kada litro kan excise tax sa lado kan diesel asin 10 pesos man sa lado kan gasolina. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, namimiligrong bagbagsak sa kapagtiusan ang milyon-milyon na mga Pilipino kabali na sa middle class. Ninulikan padagos na paglangkaw kan presyo kan lana bunga naman kan iriwal o gera duman sa parte kan Middle East. Ini ang pinagpayag ni Congressman Romero Kimbo sa ikatulong pagkakaiguanin meeting kan led committee na sa iyang pinapamayuan. Sinabi ni Kimbo nagabus na mga sektoris apektado kan padagos na paglangkaw kan presyo kan mga barakalon kabali na ang pagkakanda. Tinawan doon pa man na sa tao kan krisis dahil dapat nadigdi malingawan kan gobyerno
ang middle class na pirming daisakop kan mga programa sa lado kan ayuda. Sabi pa man ni Kimbo na digdi daiman na kakulangan sa lado kan supply kan na lana, ang problema kundi ang kakayahan na magbakal ang mga namamanwaan na mga Pilipino. Sa iba pa nga detalles kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, dai nagatrayumpo ang opisina ni Vice President Sara Duterte na dikdi baliktadon ang desisyon kan Commission on Audit COA matapos dagos ng ibasura kan komisyon ang sa indang apelasyon manugod man sa 73.28 million pesos na confidential funds na pinaggastos kan Disyembre 2022. Kinumpirmar mismo ni COA Auditor Abogado Gloria Camora ang pagpapatibay na ipinaluwas sa Notice of Disallowances na pinaggibo clarificatory hearing kan House Committee on Justice. Nasa presente iyo ang nagdadangog kan na impeachment complaint laban man kay Vice President Sara Duterte basado sa resolusyon kan komisyon. Higot na pinagbasura ang petisyon na pinagsampa ni Vice President Sara Duterte kay Bananda sinda Special Disbursing Officer Gina Acosta asin Chief Accountant Julieta Villa del Rey na sinasabing hobetong pawaranin na saysay o bisa ang disallowance na nagkakantidad eksaktong 73 billion o milyon 287,000 pesos. Ipinagpaliwanag ni House Committee on Justice Vice Chairperson Representative Joel Chua na ang naging desisyon kan COA na sayumahan ang apelasyon bunga naman kanday pagtrayumpo kan OBP na magtaonin bastante na justification kung paano asin said pigbugtaka asin ginastos ang nasambit ng pagkaduro da kulang pundo kan Departamento kan Edukasyon sa issue subot kan questionabling paggamit kan confidential fund asin saro sa panginot na urulay binubusisi asin ginigibong bantayan sa pagsulong kan impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa iba pa nga detalles kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, ibinuyagyaga sa sarunga supplemental affidavit ni Ramil Madriaga na nakaresibiya siya ni naaabuton sa 25 milyones pesos na kas gikan ki dating Presidente Rodrigo Duterte kan 2021 tanganing ibakal ni mga itataong mga motorsiklo si Vice President Sara Duterte kasabay kan kasuguan na tiktikan ang mga taong nakapalibot sa Vice Presidente. Basado sa sinumpaan na salaysay ni Madriaga, anasambit ng pundo nakatalaan pambakal kan mga high-end motorcycle na gagamiton kuta na para sa personal na biyahe kan Vice Presidente kapag yaon ini sa Metro Manila. Sharing man para sa saindang group operation. Apwera sa pundo, inilatag man ni Madriaga na pariyo nga affidavit ang direktiba tangani man kan o direktiba na subuot kan dating presidente na i-profile ang mga individual na nakapalibot kay Vice President Sara Duterte. Digdi subuot pinagapayag ka na tukaw kay itong si Duterte ang grabing paboritismo sa iyang aki na babae pag-abot sa dalagan kanda politika. Basado kay Madriaga, inapod na kan dating presidente si Vice President Sara bilang sa iyang favorite child. Mantang pinagaminus subuot kani an sa iyang mga aki na mga lalaki na sinda Davao City Representative Paulo Duterte asin Davao City Mayor Sebastian Duterte na pinag-aapod subuot na baliw
asin bading. Nagpuon ang direktiba kasumpay kan mga pahayag ni Madriaga asin na Vice Presidente antispama na ang mga lokal na sinasabing subuot digdi perilian na nagdalagan reeleksionis sa party mismo kan pagiging alkalde kan Vice Presidente na si Sara Duterte. Basado kay Madriaga, personal na pinagsugo kan dating presidente ang aki sa saiyang paagi asin man linyang ikaw na bahala kay Inday. Dagdag pa man kay Madriaga o ni Madriaga sa saiyang salaysay naging mahigpit asin na maingat ang Vice Presidente pag-abot sa paagi kana sa indang komunikasyon kada sa iyang ama asin man ni Madriaga o Madriaga. Sa iba pa nga detalyes kan na mga barata pa kita sa lado lokal, si Seydo ang baliw partner asin bakla dun sa akin ni Duterte, no, inapon nga baliw at bakla ang mga aking lalaki. Pambira. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kitong unyan sa lado lokal o lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal o tatawanan nindoon ngunya na si Mana kan Department of Agriculture DE ana pagdul kan na pinagsasabing 10 bilyones pesos na presidential assistance sa for farmers and the Pacer Polka program tangani mana na matawan tulos ninda tabang pinansyal and aabuton sa 4 milyones na saradit na mga producers sa laog kan nasyon apektado kan pabarabagong presyo kan na lana basado sa anunsyo kada departamento kasud ma digdi mapuli ni naabuton sa 2,325,000 na kas o pisos an assistance na yaon sa 4.17 milyon na mga beneficiaryo. Ang pondo ana nagigikan sa 2026 General Appropriation Act o GAA kan Republic Act number 1231 tinawan doon kan na trans tabang na pinansyal sa mga kwalipikadong mga beneficiaryo gikan sa parte kan Region 1, Region 2, Region 3, Region 6 asin na Region 9. Dai kabali ang Bicol Region. Kabali sa mga target na makaresibi kani ana mga parauma nin paroy na may pinag-uuma ni naharos sa 2 hektarya pababa. Mga paraumanin mais asin tubo siring man ana mga parasira na nagdedepende sa motorized boats. Pinaglinaw man kanasambit na ngayon siya na sulaminting mga rehistrado lang sa Registry System for Basic Sector and Agriculture asin National Program for Municipal Fishing Vessels and Gears Registration ang makakakuha kan nasambit ng ayuda. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga nagbabaga pa kita nga mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, pinagasiguro kan National Food Authority NFA na sulaminting mga litimong mga paraumalang ang makikinabang sa ipinagtalaan na masalangkaw na 30 pesos an kada kilo na buying price kan na paroy. Yan tanganing maiwasan ang posibleng pag-aabuso kan mga traders. Basado sa National Food Administration Administrator Larry Lacson, ang paglangkaw kan purchasing price ang bunga naman kan paglangkaw na gastos kan produksyon sa lado kan presyo kan fuel asin man nakakaapekto sa kita kan mga parauma para man masiguro nga dai malulusutan ana mga middlemen o traders ana sistema. Pinagpaliwanag kan NFA na kinakaipuan rehistrado ana mga magbibinta na Registry System for Basic Sector
Sector and Agriculture kan Department of Agriculture o may sertifikasyon gikan sa Municipal Agriculture Office na sinda tunay na mga parauma. Apwer kayan igwa subuot ning Farmers Days sa mga buying station kung saan na pwedeng mamonitor ang publiko sa pagbakal kan paroy bilang parte kan transparency asin man citizen participation audit. Ibubugtak sa bulletin board ang pangaran kan mga parauma na nagpabakal kan sa indang mga ani sa NFA. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nagasagibonin ocular inspection ang Sandigan Bayan 3rd Division sa Saro-Subot na Goose Project sa Pandi, Bulacan, nasangkot sa kasong malversation through falsification laban kay dating Senador Ramon Bongbong Revilla Jr. asin iba pang mga akusado. Parte kanda sinambit ng inspeksyon ang pagdangog kan korte kasumpay man kan mga petisyon para man sa piyansa na pinagsampa ni Revilla asin dating opisyal kan Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineering Office kan sa iyang mga kapwa mga akusado. Sa isinagibong pag-iinspeksyon pinagapot kanda korte ang representante kan DPWH kung anong estado ka nasambit ng proyekto may hiling sa nasambit ng lugar. Basado sa opisyal mayo subuot nin nahiling na ano man na istruktura o malinaw na progreso sa nasambit ng proyekto basado sa saindang obserbasyon. Siring mad nagsayuma nagkaperang mga kampo kan mga akusado na nag-uyo na mayo nin proyekto sa nasambit ng lugar. Subuot pwedeng may mga parte ka nasambit ng proyekto arog ka na sheet files na nakalubong sa daga kaya daitulos na iling sa ibabaw. Sa pagkakaigwa nin masunod na pagbisita digdi pinagpahig kan prosecution na may nagkaperang parte kan mga sheet files na naobserbahan sa nasambit ng lugar asid napapalibutan ini nin mga may buga na duot na kinakalawang naman. Ipinagpahayag kana kampo ni Revilla na mayo siyang pagkaaram sa nasambit ng proyekto. Pagigirumduman ana kaso isinampa sa Office on the Ombudsman kan Enero 2026. Sa arraignment kan Pebrero nagsayuma si Revilla na maglaog sa plea kaya not guilty an ipinagpatong kan korte para sa saiya. Mantang ang iba pang akusado naglaog man sa not guilty plea at an mga ni yaon sa kulungan. Mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabaning Karawat asin man barata lokal pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tukang unyan sa detalyes na kita kan mga barata sa lado lokal, mga mayika pinagpapaingat sa matinding init asin man talbong unyan na panahon kan tag-init nagpatadig unyan ang Provincial Health Office PHO sa laog kan na probinsya ning Camarines Sur sa publiko urog na ana mga mayhika o asma kasumpay kan padagos na tindinin init asin man mga talbong unyan na panahon kan tag-init o summer na pwedeng magpalala kan sa indang mga kondisyon. Basado kay Dr. Faye Angelica Kabalang kada PHO Camarines Sur mas nagiging delikado ana asma ninulikman kan kombinasyon kan halangkaw na temperatura asin man na pollution asin na allergies sa duros pwede ining magbunga ninda pagkakaigwa ninda sisikip ka na sindang mga daghanda asin man na pag-abo asin dipisil nin paghangos. Sigun paman kir Erlinda Baramida kan na barangay kan San Isidro duman sa siyudad kan Iriga mas permisyang pinag-aatake ni Nika sa kada mainit ang kamugtakan kan panahon kapag nalalanghapa ana talbo asin mana ana asu. Ninuli ka na bagay na niya
piga tawan nin abiso o advice sa publiko na mag-iwa sa mga posibleng trigger, mag-inom nin bastanting tubig asin tulos magpahiling sa mga doktor in kaso mamatian ang simptomas tanganing maiwasan ang mga seryosong komplikasyon. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Nasa linya si Buyet Paderes. Buyet Kamin. PBS Basta Bareta, sigurado. Doang estudyante at nalamusdadan katudba sa barangay San Ramon si Roma, Camarines Sur, samantalang irido ang sarupang kaibahan kan mga ini. Anduang binawi aning buhay isinda sen 15 anyos at in May 16 anyos, samantalang ang irido iyo si Axel 14 anyos, ang tuluan at taga Cano City, Camarines Sur. Doon sa report, nakaresibi ng minsay ang sangay MTS sa barangay San Ramon si Roma, dinarasubuot ang mga biktima kan makusog na alon sa hararo na parte kan dagat na isalbar tulos kan mga rescuer si Axel alagad duwag kaibahan kan ni nawawara alagad nado kayan mangyari sa magapong porsyon puro ba na nagaraon ang mga biktima sa ospital alagad si pinagdeklaran dead on arrival ang duwat sa mga ini. Para sa BBS News, Buyet Paderes. PBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpartisipar o nag-atindera si Police Colonel Virgilio Olalia Jr., ang Provincial Director kan Camarines Sur Police Provincial Office sa isinagibong emergency meeting kasumpay kana recalibrated fund para man sa second and third quarter para sa taon na 2026. Ngunyan na o kasudma iyan sa Sinagtala Board Roma dyan sa Campa Miranda, Camarines Sur. Pinagapanginutan ana nasambit na nga urulay ninda Police Colonel Lito Andaya, ang Chief kana Regional Staff kana Police Regional Office No. 5 kung saan pinagtukar ang mga importanteng bagay manungod man sa epektibong paggamit asin pagduhol nin mga pundo tangani man na mas pang mapakusog ang operasyon asin serbisyo kan pulis sa interong kabikulan asin probinsya kan Camarines Sur. Anasambit ng aktibidad parte kan padagos na paglapigot ngunyan kan liderato kan Philippine National Police na masiguro ana maray na implementasyon kan mga programa, mga proyekto bunga naman kan hubeto kan organisasyon na makapagatud ninda tama asin di kalidad na serbisyo sa publiko. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa ladwa lokal. Nasa linya si Daryl Banyas. Daryl Kamin. Nagindalan ang libreng animation training program kan gobyerno probinsal kan Camarines Sur. Tangarig matawanin oportunidad ang mga jóvenes na makanood asin magkaigwanin training na pwedeng magamit sa maabot na panahon. Sa lendong kan pamamayo ni Gobernador Elry Villafuerte, mabot kan programa na maipahiling sa mga partisipante ang nangyayari sa animation industry, motion pictures at sinibapang creative fields. Bigyan sabi kan mga trainees na mauot minda na mas mapararumpaan sa indang kaaraman, urog na sa anatomy as in digital animation, tangarig da mas matais paan sa indang kabatiran. Sa training, pigtutukdoan ang mga partisipante kan fundamentals kan animation arog kan character design, storyboarding asin man digital animation asin mga training na importante sa industriya. Nagpahayag manin pasalamat ang mga trainees sa programang ini na naging serbing tulay tangarig maabot ang sa ilang mga pangaturugan bilang mga animators. Dagdag na bareta sa lado lokal. Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinagtutubudan siya buan mga
asin para pernalyas na ako sa sarong senior citizen duman sa Banbuan kan Libmanan Kamara de Sur. Alas 5:03 na pagkaaga kanagtalikod na aldaw ikinasakan National Bureau of Investigation NBI ang implementasyon kan search warrant sa suspect na si Ingo Sidu, 60 anyos kan Suna City, Sitio Lupa, Barangay kan Bahay, Libmanan Kamara de Sur. Anom na plastic sa siya ana nakuha sa posisyon kada sambit ng suspect na pinagkakarkulong maabot sa 27,200 pesos. Ang suspect nakakulong dyan sa NBI asin man sa sampaning kasong pagbalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal ang LGU duman sa Banbuan kan Minalabak, Camarines de Sur. Kulang ang budget para man sa ayuda sa mga NASA Transport Group. Aminado ngunyan ang lokal na gobyerno kan Banbuan kan Minalabak, Camarines de Sur na mayo ininin bastanteng pondo para man makataunin na direkta nga ayuda sa mga jeepney asin tricycle driver sa Banbuan kan Minalabak, Camarines de Sur. Sabi iyan ni Mayor James Lizardo nasa presente inatubang kada LGU ang kakulanganin budget kaya daitulos maitao ang pinagagad na tabang pinansyal kana nagkapirang sektores sa Banbuan kan Minalabak. Sabi kan alkalde digdiya dakul paman giraray ang nagrarani sa indang opisina para magagad nin tabang gikan mada kan magpuon ang krisis sa parte mismo kan Pilipinas dara kan gera dumanda sa nasyon kan Middle East. Kabali sa mga ini ang NASA Transport Group sering man ang pamilya kan OFW na naapektaran kan padagos na sitwasyon duman sa Middle East bilang alternatibong lakdang nire-refer na sa opisina kan alkalde ana mga nangangaipo kan mga ahensya sa parte mismo kan manlain-lain ng mga departamento tanganing matawan nin magkakadigong tabang ang mga ni mantang igwa nin 200 na mga tsuper na miyembro kan tuda na rehistrada sa o rehistrado sa parte kan LGU duman sa Banbuan kan Minalabak nakaresibinin ayuda pinansyal gikan sa DSWD kana kalis na simana matapos man sindang i-repair kan lokal na gobyerno kanda Banbuan nin Minalabak, Camarines de Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal ang provincial government kanda probinsya kan Camarines de Sur nagatod nin tabang asin mga bulong sa magtugang na igwanin pulyo duman sa Banbuan kanda balata sa Camarines de Sur. Apektado kaya kan hilang na pulyo ang magtugang na sinda Janil 8 anyos, Jinsel Regalario 18 anyos na tagaduman sa barangay kan Luluwasan sa Banbuan kan Balatan, Camarines de Sur. Ninuli kan sa indang kondisyon asin dainindan nagigibo ana sa indang dapat digdi ma-enjoy ngunya na panahon sa parte kan mga jóvenes digdi ana gobyerno probinsyal kan Camarines de Sur kaarami kaniya panginginot ni Gobernador El Rey Villafuerte nagpaabot tulos si Gobernador El Rey Villafuerte ni natabang asin man Congressman Migs Villafuerte sa paagiman kan pagdul ni mga bulong asin mga sinakong bagas parte mismo kan magtugang digdi pig tawad manin atensyon kan doktor gikan man sa Provincial Health Office kan Camarines de Sur na pinagsugo ni Gobernador El Rey Villafuerte asin man Congressman Migs Villafuerte ang sindang kamugtakan para man sa intensive diagnosis kan kondisyon kan magtugang. Nagpahayag ba na nindakulang pasasalamat ang pamilya sa tulos na tabang malasakit na naresibin ninda ikan sa pamilya Villafuerte.
Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa ladwa lokal ang Vice Mayor Lega digdi sa laog ka na probinsya kan Camarines Sur suportado ang Kaugma Festival para sa 2026. Nagpaluwas kan joint statement ang Vice Mayor Leagues sa party mismo kanda Philippine o digdi mismo sa party kanda probinsya ng Camarines Sur bilang pagpapayag kan sa indang bulanos na suporta sa Kaugma Festival 2026 na pinagtutulod kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Basado sa sainda, importanteng parte ang Kaugma Festival sa identidad kana dalagan kana ekonomiya kada probinsya kan Camarines Sur urog na bilang ekonomika lifeline para man sa saradit na mga negosyante, luado kan transport group asin man sa lado kan komunidad. Tilawan doon man sa pahayag na nagtatao ana festival ninda kulang simbolo sa party mismo kana resiliency kana mga Bicolano mantang nagsiserbi man ninda dalan sa pag-asenso kan turismo pagkakasararo kan mga namamanwaan sa syudad asin man sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Dagdag pa kani, importante daan kaugma bilang plataporma para man sa mga jóvenes tanganing may pailing an sa idang talento sa kakayahan sigun pa man sa liga kan mga bisi alkalde sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Siniguro kan mga bisi alkalde ana sa indang pakikisumaro sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur asin sinda nangangapuda nin pagkakasararo para sa padagos na pag-asenso kan probinsya nin Camarines Sur. Ngunyan na mga tugang sa detalyes na kita kana sa tuyang barata sa luwas kana nasyon. Sa tuyang barata ngunyan sa luwas ka nasyon ipinagpayag ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na prioridad ngunyan ka na nasyon kan Israel ang pagbungkag sa impluensya ka na Hezbollah duman sa Lebanon. Kasabay ka na subuot pagpapadagos sa tensyon duman sa Middle East. Sa tao ka na padagos na tensyon duman sa riyon, ipinagpayag ni Netanyahu na nakapokus ang Israeli forces sa Bent Jebel na pinagaapod kaning panginot nakuta kan Hezbollah sa southern Lebanon. And iwal sa pagultanan kan Israel asin man na Hezbollah na pinagbistong sinusuportaran ang nasyon kan Iran liwat na naglala matapos ang military operation kan US Israeli strike laban sa Iran kan pizza 28 kan bulan kan Pebrero na subuot nagpaarab-adab asin nagpalala kan mas mahiwas na gera duman sa parte mismo kan Middle East. Sa tuyang barata ngunyanda, barata kita ngunyanda mga tugang sa luwas kan nasyon. O bareta kita ngunyanda sa kinabana ni Karawat. Sa tuyang barata sa sports, nakatalaan na magbalik sa Philippine tennis star na si Alexandra Ella sa Mutua Madrid Open duman sa Spain matapos ang sunod-sunod na kadaugan sa iyang clay court campaign. Ang world number 45 na si Ella ana nakatalaan na magsaba ka sa iyang ikatulong clay tournament poon pizza 21 kan Abril 2026. Katuyuhan ngunyan kan 20 anyos na si Ella ana makabawi matapos maglagatok sa Link Open asin Stuttgart Open. Sa Stuttgart Open nanggana si Ella sa Pilipina-Canadian player na si Leila Fernandez sa skor na 1-6, 4-6. Sa tao ka na pagkadaog nakapukaw siya nin atensyon matapos porbarana magbawi sa second set na nagraniya sa iyang skor antes dagos na nanggana si Fernandez.
Antes kani nanggana si Ella sa round of 16 kan Lens Open laban kay Jelena Obstapinko sa iskor na 4-6, 5-7 matapos ang nainot kaning kapangganahan sa opening round. Mga tugang yan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyo na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta kaibanan tadyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabaluskan sa edupong pagantabay, mapa sa tuya pulugudan biyaya asin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:08. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Nakatalaan na magasikad ngunyan aldaw ang party mo ka na kadakol. Mga tsuper na matatawan ni na 5,000 pesos na ayuda gikan sa party kan gobyerno. Sa tuya pa nga pamayukan ng mga barata sa lado lokal, mga parabakal ni na sira sa Naga City People's Mall, apektado ka na pagbaba ka na presyo ka na sira. Sa tuya pa nga pamayukan ng mga barata sa lado lokal, padagos na pinagtatawanin na atensyon ngunyan kan gobyerno and party mismo kan libreng cervical operation asin man screening dumanda sa Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Sa tuyang detalyes na kitang unyan kan sa tuyang mga barata pa kitang unyan sa lado lokal. Sa tuyang ng detalyes kan mga barata sa lado lokal, haros kabanga kan dati nang ibinaba na presyo kan mga sira alaga sa tao kan bastanting supply ngunyan kan sira sa laog kan merkado publiko kan Syudad Canaga o Naga City People's Mall. Ang nagbawas man and paninda ka na mga nagtitinda kasabay man ka na pagbawas kan kadakol na mga parabakal and party mismo kan Lourdestia na dati 240 ini iguana sa nanin na presyo niya na 140 sa kada kilo. Ang dating 200 kada kilo ning galunggong 100 pesos na sana daangon yan ang kilo maray na. Mantang dakula man ana ibinaba kanda 350 ngunyanda yauna sa 240 ang kada kilo manda kanda bisugo anda dating 600 pesos kada kilo kan lapu-lapu ngunyanda mababakal na nin 300 pesos mantang antabyos na dati 240 ang kada kilo 140 na sana asin ang talakito ka 150 ini iguana sa nanin presyo na 250 pesos ang kada kilo. Ini ang namati anda ka nagkaperang mga paratinda bagsak presyo kan sa indang solusyon para man maubos ang sa indang paninda. Dagdag pakayan kung dati subuot nagtitinda ana mga iniya nasusunod ang sindang mga presyo ngunyan ang mga parabakal na ang nasusunod sa tao kaniya pinipili na maging positibo ang mga tindera araw kan na nagkapira dyan sa parte kan na merkado publiko tanganing dagos-dagos an sa indang hanap buhay asin igwaman sinda nin maibinta maipuli sa indang mga pamilya.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuyang nga mga barata sa lado lokal, dai pa namamati kan mga jeepney driver sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, anda pa dikit-dikit na big time oil rollback na pinaggibo kan nagtalikod na aldaw kan na Martes matapos ang sunod-sunod na oil price hike. Pinaglalauman kan mga tsoper na maabot sa parte kan na 20 pesos ana ibabawas sa kada litro kan krudo kaya digdisinda anda tulos manda na nagapakarga da kan na nasambit ng petroleum. Igun pa mada sa mga impormasyon kana mga tsuper, inahalat paninda ang posibleng big time rollback na pinagapromesa kan na Department of Energy sa masunod na simana. Sinabi kan Department of Energy na igwapanin masunod na big time rollback sa masunod na simana ninhuli man kanda dakula na subuot ang istak na produktong petrolyo sa Pilipinas. Bunga naman ta nakakaagi na ang nagkapirang mga cargo ship kanda flagship kada Pilipinas na iyuman ang nagtatao nin kadagdagan na supply nin produktong petrolyo hali duman sa parte kada Middle East. Sa iba pa nga detalye kana sa tuya pa nga mga barata pagitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa kita nga detalye kana sa tuya pa nga mga barata kita sa lado lokal, nakatala na isagibo sa maabot na pizza 4 kan bulan kan Mayo 2026 sa aldaw kan Lunes o sa masunod na simana. And parte mismo kanda Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center duman sa Banwan kan Kabusaw, Camarines Sur ang libreng cervical as in breast cancer screening. Kasumpay ini kada nasambit nga programa kan hospital duman sa Kabusaw. Katakod kaniya pig iimbitaran kana nasambit na nga liderato kan hospital ang gabus urog na ang mga kababayan na magpa-screening para sa saindang salud. Nakatalaan na isagibo ang sinambit ng aktibidad alas 8 nin pagkaaga sagud ng alas 5 nin pagkahapon. Gigibon naman sa OPD building kanasambit na hospital. Bukas ang screening services para man sa cervical cancer screening sa mga kababaihan na nag-iedad 30 anyos sagud ng 65 anyos. Mantang ana mga kababayan na nag-iedad 20 anyos pataas pwedeng makapag-abil kan pinagaapod na breast cancer screening. Apara kan bagay na yan, bukas ang screening services para sa mga babaeng na isubuot nagpapa-examine o nakapagpa-cervical breast cancer screening asin na ang mga may kasaysayan na breast cancer sa saindang pamilya. Para man sa mga interesado, pwede man na magparehistro sa paagiman kan forma na makukuha sa official social media page kana hospital. Sinigurman kan BRGHGMC na magdadanay na kumpidensyal ang gabos na mga impormasyon na isusumiter kan mga gustong makaabil kanasambit ng serbisyo. Ipapanga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Nasa linya si Buyit Paderes. Buyit Kamen. Anunsiyar kan National Food Authority NFA Bicol ang sa indang updated buying price para sa clean and dry na paroy sa code 19, petsa 19-2026. Kaya rom kan bagong presyo ng minute ang sorsobon sa 30 pesos kada kilo. Albay 29 pesos, 28 sa Camarines Sur, 26 sa Masbate, asin 25 sa Camarines Norte, asin Catanduanes. Katuyuhan kan lakdan na ini na masiguro ang parehas na kita para sa mga lokal na para umaasin mamantenir ang sapat na battery stocks kan bagas. Pig-angat man ang mga para
na ipabakal sa endang ani sa pekaran ng NFA buying stations o budiga para makatabang sa pagpapusog kan food security sa nasyon. Para sa BBS News, Boyet Perez. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa ibabang detalles kan mga barata sa lado lokal, siniguro kan Department of Agriculture sa Kabikulan na bastante ang supply kan baga sa sariyon. Iada dagos-dagos ang interbensyon da kada opisina para manda sa mga parauma munya na pinagapod na wheat cropping season. Ang record kan Department of Agriculture Bicol Rice Program janda sa lugar kan DE Regional Office sa Banwan kan Pili Camarines Sur o minabuta sa 148,340 hectares and natanuman kan paroy kabalinaan hybrid certified seeds asin farmers home seeds sa Bicol kanda dry season na nagpuon pa kan bulan kan September 16, 2025. Nagpuon man ana aranihan kan paroy kan Marso 31, 2026 na kung sa ina kapag ani na da ni naabuto na sa 20,000 na hektaryas kan paruyan na uminabuta sa 75,000 metric tons. Sa probinsya kan Camarines Sur, nagdadanay na halangkaw ana farm gate price na kung sa ina sa kada paroy nagkakantidad na 26 pesos sa gudang 29 pesos ang kada kilo. Sa parte mismo kan labas na paroy na nasa 23 sa gudang 25 pesos ang kada kilo. Sa iba pa nga detalyos kan mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Daryl Banyas. Daryl, kamen. Bitbit na bilog na suporta kan gobyerno probinsyal pasiring sa Ilocos Norte. Ang sobra sa 80 mga kakian na atleta gikan sa Little League Philippines Camarines Sur Chapter, tangarig na magsabak ang mga ini sa Little League Philippines Series National Finals. Puni ni sa agang Abril 17, asin man tip sa 25. Tigibilog din anom na team. Biglalauman na ipapahiling kan mga estudyanteng atleta ang sa intutibay sa national competition mantang burbitbit an onrakan probinsya nin Camarines Sur. Sigon sa gobyerno probinsyal sa lindong kan pamamayo ni Gobernador Elvi Villaforte, tigasigurar na maray ang preparasyon kan mga atleta paghali sa kagamitan asa sa suporta tangarig makapagtausinda kan sa indang pinakamagayon na laban. Tiyeng kami narman ang mga taga Camarines Sur na suportaran ang mga aking atleta na nagre-representar bako sa nasa indang mga sadiri kundi sa bilog na probinsya nin Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, ninulita tapos ng graduation rites na uminabuta sa 3,000 na mga estudyante kan Camarines Sur National High School, Camhay. Pinag-aalat na lang kanda administrasyon da kan sinambit ng eskwelahan ang direktiba na maghahali sa Department of Education DepEd bilang preparasyon sa papabuto na summer class ngunya na bulan kanda Mayo. Segunian kay Principal Sulpicio Alperez III sa Mayo 2 mapo na ang summer classes mantang may mga nakatalaan na mga training digdiya sagkod ng pizza o sagkod ng bulan kan Hunyo bilang preparasyon man sa tri-semestrial school year 2026-2027. Apwera kaya na nagalat man ni nabiso ang Camhay gikan sa parte mismo kan opisina asin na maidetalye naman ang mga guidelines laban sa banta kan panahon kan tag-init sa lado kan mga estudyante asin mad kan mga paratukdo. Kabali na digdi sa pinaglalauman kan public school ang mga konsiderasyon sa paggamit nin kuryente kasabay kan presenting fuel crisis. Sa iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal,
and partibismo kan baskras na nangyari duman sa Sipukot Camarines Sur kan nagtalikod na altaw ang LTFRB nagsugo na kasudma nin investigasyon sa partibismo kan operator. Ipinaapod kan LTFRB ang operator kan sarong pampasayarong bus nasangkot sa aksidente sa Sipukot Camarines Sur kan nagtalikod na aldaw kun sa inda nakapag parehistro ni nagkapira nga mga pasayro ang nagka-irirido o nagkarulugadan. Iniimbestigaran ka na insya kung nasunod ang tamang maintenance kan bus asin kung na maray ang kondisyon kan na chopper. Pinagsugo ang operator na magsumiter kan na road worthiness report asin na ipasairarom sa drug test asin man na proficiency test ang sinambit ng chopper pati naman na magpaliwanag sa laog nin 5 aldaw. Basado sa LTFRB o beto ka na sambit ng lakdang na ini na magdanay ang kaligtasan sa tinampo asin ipasunod ang disiplina sa mga PUB operator bunga naman kan direktiba na ipinagsusugo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, gadan ang sarong 66 anyos na lalaki na pinagbistong si Marcelo sarong sari-sari store owner matapos na pagbabadilon ini sa laog kan sa iyang arong duman sa Zona 1 Barangay kan San Rafael sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur kana nagtalikod na banggi alas 7 nin pagkabanggi. Segun sa investigasyon mantang nagpapakakan kan ido ang sarong tindera sa luwas kan harong kan na biktima nag-abot ang duwang dai pa nabibistong suspek na naka-helmet asin na lunad nin sarong itom asin na pulang motorsiklo. Pinagaporbaran subot nindang palaugon ana nasambit ng testigo sa laog mismo kanarong alagad digdi nagbunot nin badil an saro sa mga suspek asin tulos ining duminulag nakadangog na lang sinda nin sunod na putok. Nakuha ang biktima na may tama nin na bala sa payo isinugod sa ospital alagad pinagdeklarang dead on arrival alas 8:28 nin pagkabanggi. Marikas na nagkaigwaman nin pagdulag ang mga suspek pasiring duman sa barangay kan Liburo Saragay. Padagos man ang investigasyon asin hot pursuit operation kan mga miyembros kan pulis aning maaraman asin madakop ang nasambit ng mga sospetsado. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong umboy na babae ang pinagwalat sa sarong-arong duman sa Banwaan kan Minalabak Camarines Sur. Nakuha ang sarong mataba-taba na umboy na babae na pinagwalat kan sarong lalaking nakamotorsiklo sa may pintuan kan sarong-arong pasado alas 2 ni na pagkahapon kan nagtalikod na aldaw sa barangay kan Salinggugon, Minalabak, Camarines Sur. Nabigla na sana asin na nahirak an may kadsadiri kan narong kan mahiling kani anda nasambit na nga aki na patos-patos nin lampin tulos man na pinagkua kana may kadsadiri kan arong nasambit na nga aki tangani man na digdi atamanon sangunyan mayo panin ideya ana may sadiri kan arong konta no ta ipinagwalat sa sainda ang nasambit na nga umboy na nakamotorsiklong lalaki na may kaibanan pa nga babae. Nasa pangangataman ngunyan kan kapitan kan barangay ang sinambit ng umboy antes ining i-turn over man sa opisina kan DSWD.
Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagita sa lado lokal. Duwang persona binawian in buhay matapos na malamos mantang nagsiswimming alas 7 ni na pagkaaga kana sudma duman sa barangay kan San Ramon sa Banwaan kan Siruma, Camarines del Sur. May distansyang 16 kilometros alikman sa parte mismo kanda munisipyo o hipatura kan pulisya kan Banwaan kan Siruma, Camarines del Sur. Ang mga biktima pinagbistong sinda Axel, 14 anyo soltero, sarong estudyante na nagsapo nin pagkakairido. Mantang ang mga nagkagaradan, iyo sinda si and 15 anyos soltero, sarong estudyante na kung sa inda kaibanan man sa nagadan, iyo an sarong nagngangaran na May, 16 anyos daraga, sarong estudyante, residentes kan San Jose sa Banwaan kan Pili, Camarines del Sur. Sa impormasyon na naresibi ana mensahe kan mismong Sakaya Municipal Police Station sa barangay kana San Ramon, Siruma, Camarines del Sur. Basado sa impormasyon sa katawan ana porsyon kana maugmang pagparigos sa kadagatan kan sinambit nga lugar duman sa Siruma kanda darahon sa tao kana makusog na alon na kung sa ina digdi nakasalbar kana mga rescuer. Ang biktimang pinagbisto sa pangaran na si Axel. Alagad ang duwang biktima pinagdeklara na nawara alagad na dukayan sa mga pung porsyon kanda nasambit ng pigkakarigusan kani idinarapa kuta na sa pinakaraning ospital, pero ang mga ini pinagdeklarang dead on arrival o DOA kan attending physician. Sagkod nyo niyan, nagpapadagos ang ginigibong investigasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP dumana sa nasambit ng Banwaan. Mga tugang iyanan kap tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuy mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yan sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa inyong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, siguro. BBS Basta Bareta, siguro.